Iano ko na. Ito naman ng konti. Okay? So, share tayo screen. Okay. Kita nyo guys, can you please type yes? Thanks din. Thanks din po sa pagsali. Can you please type yes kung nakikita nyo? So guys, ang goal natin, no, ang goal natin dito is matutunan nyo, okay, kung paano kayo mag-create, no, paano magsulat, mag-structure, at mag-build ng files that will generate massive sales sa negosyo mo. Okay, guys, actually kahit wala ka pang produkto or wala ka pang service, wala ka pang business, nag-iisip ka pa lang, kailangan mo to para makapagpasok ka ng customer. Kasi at the end of the day, ano ba yung bumubuhay sa business, guys? Ano ba yung bumubuhay sa negosyo? Question lang. Customers. Okay, so paano ka nagkakaroon ng customer? Paano nagkakaroon ng customer ang isang business? Sales yan. Okay, so guys, kailangan ko na sa inyo, kahit napakaganda ng operations mo, sobrang galing ng operations nyo, sobrang galing ng fulfillment nyo, napakagaling mo na, di ba guys, na-experience nyo na napakagaling yung meron dyan, ang galing magluto, tapos nag-start sila ng business pero hindi sila makakuha ng customer. Na meron dyan, ang galing mag-graphic design, mag-web design, pero again, hindi sila makakuha ng client kasi hindi nila alam yung bagay na to. At yun yung pag-uusapan natin tonight. Gets nyo guys? Nakuha nyo yung point ko. So, no matter, regardless kung gaano kaganda produkto mo, kahit gaano kagaling, kung hindi mo kaya i-communicate sa customer mo or sa prospect mo, then wala siyang sense. Diba? Walang, ayun nga, sabi nga, best known beats best products. Okay, so kung mas kilala ka, kahit hindi naman sobrang ganda ng product mo, mas nakakabenta ka. Okay, nag-gets nyo guys, nakasunod kayo. Yes, engage tayo. Yan. Okay, so yun yung point natin, ayun yung natin. So guys, again, yung ano na to, dapat mag-whiteboard lang ako, no? Pero naisip ko, sige, mag-slides na tayo. Okay, so again, itong training nito is hindi lang to isang araw. So actually, 4 parts to. Today, August 20, tapos next natin sa August 31, and then meron tayo September 3, tapos September 10, actually September 10, magla-launch po ako ng pinakabago kong program. No? So, matagal nang hinihingi sa akin to, pero ngayon ako nagkaroon ng time. Kaya nga, di ba nakailang reschedule ako? Kasi ang dami kong tinatapos na commitments muna bago ako makapag-launch. Kasi, ayoko naman ng, kumbaga nang half-assed yung pag-deliver ng content. Gusto ko 100% para at least panalo lahat, di ba? Okay? So, may gusto akong ipa-imagine sa inyo eh. Imagine nyo meron kayong I'm sure marami dito, no, na nakaka-experience na may service ka, alam mo may produkto ka, pero paano mo siya ibibenta? Di ba? Paano mo siya ibibenta? So gusto ko lang imagine nyo guys, no? Kung meron ka, kilala nyo ba si Harry Potter? Kilala nyo si Harry Potter? Guys, pamit lang po, sorry. Si Harry Potter, kilala nyo? Sorry guys, meet lang tayo. Yes, kaya si Harry Potter. Meet ko lang yung mga nakaano. Kilala nyo? Okay, so imagine nyo kung meron kayong magic wand, kung meron kayong magic wand na igagano nyo sa customer nyo, sa bata, kunyari may produkto ka, tapos may prospect ka, hindi mo alam kung paano mo siya ibentahan, so meron kang magic wand, ima-magic wand mo yung isip niya para magustuhan yung produkto mo, tapos bumali sa'yo. Nag-gets nyo? Ano yung, how rich would you be kung meron kang ganun? Gano'n ka magiging kayaman kung meron kang ganun? Question lang. Kung meron kang ganung powers, kumbaga ma-brainwash mo or ano mo si customer mo na bumili ng produkto mo. How rich would you be? Imagine lang, di ba? Gets nyo? Unlimited income, multi-millionaire instant. Okay, pero guys, hindi tayo get rich quick dito. Ang point ko lang is, once you understand this, once maintindihan mo yung proseso na to, pwede mo siyang i-compare sa ganito eh. Pwede mo siyang i-compare sa hindi man 100%, pero you could convert someone na hindi alam kung ano yung pinibenta mo and turning them into someone that loves your product. Gets nyo guys? Nakuha nyo? Okay, so mako-compare ko siya dito. Ano itong cheat code actually? Okay, so guys, ask ko lang imit Yes. So hindi ko nababasa lahat ng chat nyo ngayon Kaya guys, again, sorry, mag-meet lang po tayo para hindi po masira yun. Okay, so ganun siya. Ganun, ito yung point ko dito. Okay? So,
Para ano ba to? Ayan, how rich would you be? Si ano to? Kilala niyo ba to? Si, ano pangalan to? Si Richie Rich. Okay, so paano kanina itong mga training natin, itong next 4 sessions natin, no? 4 events natin. Para sa number 1, kung business owner ka na. Yan, sila Kaizen. Kung may negosyo ka, sino ito may mga business na? Can you please type me, all caps, kung may business na ka na, para malaman ko lang. Si Michael, yan. If possible, pwede niyo ilagay kung anong-ano kayo, kung anong industry. Kung anong industry kayo, para lang at least alam ko kung tama yung kausap ko. Logistics, dropshipping, okay, perfect yan. Personal care, okay. Sige pa. Clothes, cosmetics, blades, freelancing, okay, okay, great, great. Okay lang, maliit or hindi, basta may negosyo tayo, kahit 3 lang customer mo. Organic skincare, hair care, okay, shoe store, okay. Wow, unique yan shoe store. Clothing, okay. Farming, okay. Great, wow, ganda ng mga negosyo dito, organic rice. Okay, sige, sige. So dito, kung negosyo ka, may negosyo ka, you will learn how you can turn strangers. Again, para kang may magic wand. Paano mo convert yung taong to into a loyal paying customer habang minamaximize mo yung kita mo? Okay, so business strategy usapan natin dito. Ibig sabihin, kumbaga, i-maximize mo yung kita mo, papalakin mo yung kita. Okay? If you're just starting out, wala ka pang produkto, iniisip mo pa lang, magagamit mo to para makapag-successfully launch ka ng first product mo online or business mo habang minamaximize mo agad yung profitability mo. Again, so pinaka-important dito is maximize yung kita. Okay? Gets? Okay, so I want you to know guys now na lahat ng i-share ko sa inyo dito is based on real actual data. So wala po tayong theory dito, wala po tayong hula-hula. So binabase ko po ito sa data at sa results na na-experience namin. So this comes from our experience of spending millions and millions on ads. So in fact, actually meron ako dito isang ad account na hiningi ko lang kanina sa media buyer natin. Isang ad account na to guys, nakapag-generate na ng over 100 million impressions. Tingnan nyo maigi. Oops. Hindi ko na isa-zoom guys, baka masila pa. Ayan 100 million impressions. Okay, meaning na-play na to sa isang device or na-play na to ng more than 100 million times. Okay, so isang ad account lang to. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, everything na i-share ko sa inyo to is nanggaling sa experience namin na pinagdaanan namin throughout the years of doing business online. Clear guys? Please type clear. So ano tayo dito? Data-driven tayo. Data-driven training. Sabihin, ano talaga tayo? May proof talaga tayo. Nice. Okay. So, I'm sure guys, marami dito na nakaka-attend ng hackathons, no? Na alam niyo na yung alam niyo na yung story na to, no? Gusto ko lang din i-share kasi meron dito mga newbies, mga nagsa-start pa lang, kakapasok pa lang, or hindi pa alam sa self-made. So gusto ko lang ibalikan ulit tong story ng McDonald's. Gusto ko lang ulit i-share sa inyo. Pero this time, may data tayo. Okay lang ba yun? Okay lang ba? I-share ko yun ulit? So I'm sure marami dito alam na to story ng fans natin. Pero it's really important. Gusto kong ulit ipasok sa isip ko to. Okay. Okay, game. So, okay, malinaw yung screen. Kita nyo? Wala namang problema, guys. Okay, game. So, ayun, balik tayo 4 years ago. Mga 4 years ago. So, actually 4 years ago, nag-start ako ng e-com business ko. Diba na-share ko sa inyo yun? So, I was actually successful. So, matagal na to guys kumbaga, ito pa yung bata pa si Facebook ads. We were doing 6-figure days. No? So, physical products to online. Okay, so yan, makita nyo sa right side. Manual ko pa tinatrack yung namin, cash on hand namin, 500,000 pesos yung cash namin na hawak. So kumbaga, meron kaming umiikot talaga na pera. Okay? So ayan, you can see meron tayong nakakapag-generate tayo ng 1 million, 2 million sales in a month. Okay, so we're doing fine. Okay, so ngayon, dumating sa point na, alam mo yung sobrang okay yung sales mo, okay yung business mo, sobrang naging kampante ka, nawala yung gutom mo, nawala yung hunger mo, na dumating sa point na nagulat na lang ako na ang laki ng sales ko guys ang laki ng sales ko, pero hindi na pala ako kumikita. Wala na akong profit. Kumbaga, ang ganda ng dashboard ko, ang ganda ng benta mo, pero wala kang kita. Parang ganun na nangyayari. So sabi ko, bakit parang hindi na dadagdagan yung iniipon ko? Okay? Bakit hindi siya dadagdagan? Bakit parang pabawas na? Sobrang kampante ko, umabot siya to the point. Ay, tignan nyo guys
Meron kaming ito, ano pa to, 521,000 pa na to na cash on hand. Usually, ito yung na-save namin sa profits. Di pa yung umiikot dyan. Pero, gets nyo na yun guys, nakukuha nyo. Umabot siya at the point na naging, ayan o, naging magkano yung cash on hand mo dyan? Naging 31,000 na lang. 31,000, from 500k. Okay, so nung sa point na yun, alam mo yung ano ka na, shit. Gets nyo guys? Yung feeling na gano'n, parang ano ka na, konting ano ka na lang, konting ubo ka na lang, tegi ka na. Parang gano'n. So, actually, hinanap ko to kanina, nakakakita ko rin ng usapan namin kung nag-handle ng e-commerce ko. So, back then, paano nangyari to? Siyempre, di ba, nag-negosyo ka, paano mabot dito? So, ang way namin of getting customers, okay, was solely through Facebook ads. Okay, so lahat naman kayo alam niyo Facebook ads, no? Lahat naman nandito, so hindi ko na kailangan explain Facebook ads. Yes? Okay, so yeah, sakit sa mata, 31K. Okay, so, ang nangyari is yung amount ng pera na ginagastos namin sa Facebook ads to get a customer is way more than kung magkano yung binabayad sa amin ng customer. Okay, nagigets nyo? So, for example lang, bigyan ko yung scenario gumagastos ako kay Facebook ads ng 1,000 para makakuha na isang customer. And si customer pays 500 pesos per sale. Profitable ba tayo o talo? If talo, how much talo natin kada benta? 500. Lugi, di ba? Yak. So, ganyan na yung nangyayari sa akin. Ganyan yung sitwasyon ko nun. So, parang kahit anong gawin ko, bago ako creatives, bago ako ng product, ganyan. Talagang dugo. No? So, the reason ito, kasi nung time na yun, sobrang ngayon kasi medyo okay na ulit, pero nung time na yun, nag-pandemic, sobrang umangat yung advertisers, sobrang nag-boom yung kumbaga dumami yung advertisers, dumami yung nag-Facebook ads. So, ibig sabihin, tumaas yung cost sa ads. Okay? Gets nyo? So, nangyari, yung business ko was bleeding money. Kumbaga, dudugo talaga ng pera, parang ganun, nauubos. So, dumating sa point na meron na lang kaming 3 to 4 months na lang yun of reserve. Ibig sabihin, ito na yung hindi lang cash on hand to. Ito na talaga yung nakareserba para sa mga ganitong problema. Okay? So, nangyari nun, after 3 to 4 months, ibig sabihin, naubos yun, bankrupt na ako. Yun yung storya. Literal, ubos na ako. Okay, nakakasunod kayo? Okay, sorry, meet lang tayo Clear naman? Okay, ibig sabihin, guys, syempre, that time, no, share ko lang sorry, meet po tayo. So that time, syempre, kakabili lang ng kotse, kakabili lang ng condo, tapos, baga, sinagal ko lahat, renovate ng bagong renovate office namin sa Makati. Biglang pumasok lahat ng fears, di ba? Na syempre, pag nangyari, naubos ka from 500k yung savings mo, biglang naging 31,000, di ba? What if mawala lahat ng pinaghirapan mo? Di ba? What if mawala lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng savings ko? Parang hindi ko ma-imagine na kaya ko mag-start from scratch. So, ganun yung... Okay, so guys, sorry, wait lang tayo. Para hindi tayo maano. Okay, so guys, nakasunod kayo. So, ano tayo sa sitwasyon na yun? Baga, ipit na ipit tayo. So, either mangutang na lang ako, or sukuan ko siya. Diba? Babankrupt ka nga talaga. Which is ayoko naman. Hindi pwede mangyari kasi meron tayo pinapasweldo. Okay, so hindi ko ma-imagine na magsimula from scratch again. So with urgency, doon ako naghanap ng solution. Okay, so hindi mo na akong babasa ng chat para tuloy-tuloy tayo. Doon ako naghanap ng solution. So, hindi ko maamin sa kanila, sa team ko kung ano nangyayari. No? So iba pa yung team ko back then. Hindi ko maamin sa kanila kung ano nangyayari kasi syempre, alam kong matatakot sila at saka nakakahiya. Kasi anong isip nila sa akin, di ba? Na ang ano ko, lagi akong positive, pero ba't ganito yung nangyayari? Okay, so this is one member. Ito nga, most of you guys alam na to, pero share ko na rin, no? Mentioned her experience with McDonald's. So sabi niya, actually sir, parehas lang with McDonald's. Okay, so si McDonald's guys, just to give you an idea, okay, si McDonald's, they spend, yung nasa $4.43 or 249 pesos to acquire one customer. Okay? So ito yung tinatawag niya, ito sa marketing, no, or sa direct response,
ang tawag dito is customer acquisition cost sa business, no? So guys, can you please type CAC kung gets nyo kung ano yung customer acquisition cost? So ito yung binabayad natin to get one customer. To get one customer through the door, so kung meron kang brick and mortar business, kung meron kang logistics, ito yung ginagastos mo to acquire one customer. Kung wala kang ginagastos, sobrang swerte mo. Okay, pero again, gets nyo? CAC? Okay? So guys, sunod nyo yan. Kasi mahalaga ito mamaya. Bigyan ko kayo ng assignment eh. Para ano tayo, para talagang maano niyo yung strategy ng business nyo. Okay? So again, CAC, customer acquisition cost is 249 pesos. So ngayon, kung titignan mo, okay, ang customer acquisition cost ng McDonald's is 249 pesos. Eh, ang isang meal lang ng burger for example, is 200 pesos lang kunyari. Okay, nasa ganitong range. Correct? Correct? So ngayon, same situation ako with them. Ang CAC nila or customer acquisition cost nila is 249. Ang cost ng isang product is 200. Negative, di ba? Talo. Tama? Guys? Negative 49. So they spend 249 para makakuha ng customer. Then one customer purchases one product na 200 pesos. Talo pa rin ng 49 pesos or higher. Pero kung isipin mo, bakit profitable pa rin si McDonald's? Bakit kumikita pa rin siya? Di ba? Bakit may neto pa rin si McDonald's? Ano yung nangyayari dyan? Okay? So, sa mga nakalinig ng McDonald's story natin, share sa kato, meron tayong additional dito. So, makinig tayo kasi ano to, mas detailed to. Kumbaga, mas immersive to. Okay? So guys, question lang, bakit profitable pa si McDonald's? So meron ba dito meron ba dito naka-experience na, okay, nagpunta ka ng McDonald's sa cashier, I'm sure alam niyo na yan, okay? Gusto mong umorder ka ng burger, umorder ka ng meal. Ma'am, sir, gusto niyo ba i-upsize yung drinks mo? Gusto mo ba ng additional fries? Gusto mo ba ng additional na drink? Or palakihin yung yung order mo? Na-experience na ba yun? Can you please type yes? It's na-experience na. Yes. Okay? Okay, so, turns out pala, ang sabi sa amin, meron ba dito na McDonald's or trabaho sa similar industry? Starbucks, or even sa kiosk, yes. Turns out, yung suggestion na yan, it's being tracked by McDonald's pala. Tinatrack pala ng McDonald's yan. Tinatrack nila kada ilang benta na nagagawa mo kakasuggest. Okay, so turns out, yung simple suggestion na yan, it adds up to 40% ng benta nila. 40% guys. Okay, papakita ko sa inyo yung gano'ng kalaki yan. Okay, so, magagamit ko na yung whiteboard sa oras. So, ayan 40% ng sales nila. Just imagine, ayan sa Jollibee, okay, nangyayari sa Jollibee yan. Even yung kiosk nila na machine, yung screen, yung sa screen lang, yung touch screen lang, may upsell na rin yun, tama? Na-experience nyo na yun? Kapon lang McDonald's namin eh. So ayan, sa Bonchon, diba? Sa restaurant, pag umorder ka, ma'am, wala na po kayong drinks. Wala na po kayong inumin. Gusto nyo pa mag-refill, gusto nyo mapalitan yan, or gusto nyo mag-order ng bago. Okay? Okay? So, adds up to 40%. Okay? So, by dito guys, even if i-research nyo, tanong sa ChatGPT, 30 to 40%. So, ibig sabihin, yung branch nila that time, okay, may days na nagpe-perform ng 1 million. Let's say 1 million Okay, 1 million pesos. Okay, sorry sa 1 million. Ayan, 1 million. So, ano ang 40% ng 1 million? Walang regular sa options. Ano yung 40% ng 1 million? 400,000. Okay? 400K. So guys, sales tayo usapang sales tayo. Pasensya na yung drawing ko. Kaya bakit ng webinar the drawing ko kasi ganito lang ginawa ko. So 400,000 galing sa upsells. Okay, 400K. Guys, kalahating million halos. Okay? So ngayon, when you add that up guys, 400,000 a day, magkano per month? That's 12 million per month, diba? 12 million per month. 12M. A year, 120. Spending 120 million. Okay. In additional revenue. Additional yan Additional sales yan dahil sa tinatawag nating upsells. Okay. So, ganun kalaki. So, imagine ikaw if you have a business, what will you do with an additional 40% nakita or benta? Okay, so, ito na lang. I'll show you an example na. So, let's say, meron kang business number 1. Ito sa business number 1 mo.
Ito ka, kunwari brick and mortar yan ito si business mo. Business 1. Parehas kayo ng negosyo. Parehas kayong fast food for example. Ito ka, ayan, ito yung sa competitor mo. Katabi mo, competitor mo. Okay? Competitor. Ayan, yung ating maliit na bahay. So kunyari, parehas kayong may 100 taong pumasok each store. Okay, so dito na pinapasok guys yung term na tinatawag natin na average order value. Okay, so guys, ulit ito. Meron tayong CAC, meron tayong average order value. So importante yan. Importante talaga yung gusto maging profitable. Okay, sulat yan guys. AOV, average order value. So sa 100 na papasok sa business mo, let's say ang average order value, ito yung magkano usually ginagastos ng isang kliyente or customer mo kada lang pupunta sila sa negosyo mo or sa business mo, sa establishment mo. So let's say gawa tayo ng, bigyan tayo ng number guys, 1,000, okay lang? So let's say 1,000. Kaya sabi ko kanina guys, medyo advance ako sa may numbers tayo. Okay, 1,000 So out of 100, meron tayong 10 bumili. So magkano yun? Magkano revenue ng business mo niyan? Okay, kung ang product mo is yun lang, 1,000 lang. Magkano revenue natin yan? 10K. Okay? So 10K revenue. So basic na lang to actually, hindi nyo na kailangan tignan pa yung data kasi obvious naman to Okay, so ngayon yung competitor mo, meron kayong pareha sa 10K revenue. Okay, so magkano yung per month? 300,000. Correct? Okay. So ngayon, kung parehas kayo ng competitor mo na may 100 taong pumapasok sa pintuan nyo araw-araw, parehas kayo may 10 sales per day, that's already 10K revenue. Which is not bad. Okay? Ngayon, para makuha mo yung 100 na yan, gumastos kayo sa ads ng gumastos kayo sa ads para pumasok siya sa inyo. Let's say, gumastos kayo ng 100,000, kunyari ng 100,000, para magkaroon ka ng sorry, taas pa na ito. Sa ano pala yan, sa 30 days na lang. Magkano per day yan, guys? Pagkana natin isip natin, magkano per day yan? $100,000, yan, divided by 30. So, 3,3 halos. Okay, 3,3. Okay, so 100,000 for 30 days, 3,3 per day. Guys, huwag kayo malito Ano lang kayo, sundan niya lang yung natin, pinaka-profit. Ito lang tignan nyo. Huwag nyo masyadong i-focus to. Okay? So ngayon, sa 100 customers na yan, nag-suggest ka ngayon ng nag-suggest ka ng offer. Nag-suggest ka ng additional product. Na 40% nag-convert. 40% bumili. So ngayon, instead na 10K revenue, magkano magiging revenue niya per day? 14. Okay, sige, 14. Okay, so magkano per month yan? 14,000 times 30. 14,000 times 30 is 420,000. So dahil sa simpleng suggestion mo, umangat ka ng 120,000 revenue. Dahil lang sa simple suggestion mo na parehas kayong ginastos sa ads. Parehas kayong gumastos 100,000 sa ads, pero yung benta mo is nag-iba. Okay, napakalayong iba sa benta ng competitor mo. So in a year, talo mo si competitor mo lang 1.4 million pesos. 1.4 M. Talo mo si competitor mo ng 1.4 M kahit parehas kayo ng ad spend, parehas kayo ng number of customers na pumapasok. Okay? Gets nyo? Dahil lang sa simpleng suggestions, kaya mong i-increase agad yung profit mo, yung revenue mo, na hindi ka gumagastos ng more money on ads. Okay? So ngayon, meron na tayong, again, ano yung unang term natin, CAC? Ano yan? Ano meaning nun? So, ang naging focus ito is na-increase po yung AOV, yung average order value. Okay? At hindi inaano ko dito, yung average order value natin na-increase. Na instead na 1K lang, nagkaroon ng additional 40% yung AOV dahil sa nag-suggest kayo. So, ito yung variable na kailangan bantayan sa negosyo mo. Okay? So, number 1 is yung cost, CAC. The next is yung AOV. Ano yung AOV, guys? Yan. Okay, so guys,
kita nyo ba, sa simpleng tweak lang ng variable, okay, gusto ko ngayon umangat yung average order value ko, ano kailangan gawin. Okay, mag-suggest ako ng ating products. Okay, so ngayon, yes, yes, similar yan, Franz. Halos parehas lang yan. Okay, so ngayon, guys, ang nangyayari ngayon is meron ka ng CAC, meron ka ng AOV, doon na papasok ko yun. I have a question. Simula na pumasok ka ng unang beses ka pumasok ng McDonald's, ilang beses na kayo bumalik sa McDonald's? Question, meron ba nakakaano? Makakahula? Ilang beses na kayo bumalik ng McDonald's? I'm sure, iba siya, hindi na bilang yan. Simula nung bata kayo, simula nung unang-unang araw na punta kayo McDonald's, hindi nyo na kaya bilangin. Okay, so ngayon, anong nangyari? Unang-unang scenario, CAC, okay, so alam niya yung term na yan, is, let's say, 249 pesos. Ngayon, yung average order value is, instead na 200, additional 40% guys, magkano yun? 200, 40% to 80, tama ba? 280, yan. Yan, galing bilis Bilis ni Mon 280. So ngayon, dahil na-increase mo yung AOV mo, talo ka ba ngayon o hindi? Nakikita ka na. Tama? 31. Okay, tama ba guys? Nito ka na ngayon ng 31 pesos. Sa isang order lang yan. Okay. So ngayon, ito na yung AOV mo. Dito na ngayon papasok si CLV. Okay, or si Customer Lifetime Value. Si CLV, ito na yung ilang beses ka babalik sa McDonald's. Okay, una, pumasok si McDonald's para mapapunta ka, mapakilala sa'yo si McDonald's. Pero yung balik mo, meron ka ba bang CAC pagbalik mo? Meron pa bang customer acquisition cost pagbalik mo ng McDonald's? Yes or no? Wala na. Di ba? Wala na. So, dito na pasok si CLV. So, ito, si CLV, kasi ito yung pinaka magpapakapal talaga ng kita mo. Ito na yung babalik at babalik sa'yo si customer na hindi ka na gumagastos on ads. Okay, so si AOV dito, pali si CLV dito. So, ngayon, instead na 31, magkano na magiging ano natin? Profit in theory. Magkano na? Labas yung advertising cost. Clean 280 na, di ba? Clean 280 na. Okay? So ano lang yan guys ano lang to, kumbaga, pinapakita ko na sa inyo in a way na madaling maintindihan. So 280, bumalik ka third time, 280, bumalik ka fourth time, 280, bumalik ka fifth time, 280. Gets nyo? So actually, ka-check ko lang si Starbucks guys. No? Si Starbucks, ang customer lifetime value na is nasa $14,000. $14,000. Magkano $14,000 sa peso? 800,000. So ibig sabihin yung isang tao, isang average customer niya lang would spend 800,000 sa kape lang. Gets nyo? So ganun siya ka-powerful. So ngayon, dahil alam mo yung mga 3 variables ito, you can now take a look at your business. So sa negosyo mo, paano mo ma-apply ito? Paano mo ma-tweak yung bawat variable na yan para ma-increase yung net profit mo? Paano mo makabalik yung customers mo? So for example, sa AOV, paano ka makakapag-upsell? Ngayon sa CLV naman, paano mo mapabalik yung customer mo? Nagigets nyo guys? Nagigets nyo kung paano ito na-apektuhan yung buong negosyo natin? Gets? Yan. Okay? So sa CAC, paano yung acquisition mo? How do you acquire customers? AOV, how do you increase yung ginagastos ng customers? CLV, how do you retain customers? Nababalik at babalik sila sa inyo. So bawat area na may kanya-kanya strategy. Kaya like I said, hindi ko kayang i-share lahat yun. Okay? Hindi ko kayang i-share lahat yun dito. Pero anyways, so nung na-discover ko to, nung na-realize ko to, doon ko naisip na, paano ko siya may implement kung online ako, hindi mo na ako restaurant, hindi mo na ako brick and mortar. Okay, paano ko siya may implement sa online business? Okay, so guys, before we move on, clear ba sa inyo lahat? So if there's one thing na i-take away sa session na to, ito, tatlong to. Ito muna, pinaka-starting. Okay, so again, ang goal ko dito is maging legit, no? Maging legit na marketers kayo, online marketers kayo. Kaya share ko itong mga ano to. Okay, clear? So, doon ko naisip ngayon na what if I implement this sa negosyo natin? Diba? Sa online business natin. Paano ko siya ngayon gagawin? Kasi same problem ako eh. Baga nung una, dito ako sa negative 49 eh. Diba? Doon ako sa negative 49. Ayun yung unang problem ko. So ngayon, paano ko naman, yan. Dito ako. So nung na-realize ko to, paano ko siya i-add sa business ko? Paano ko siya i-add sa negosyo ko? So actually, yun, doon ako nag-start. Nabaliw na ako guys. Nung na-discover ka, nabaliw na ako sa
Nabaliw na kasi digital marketing sa funnels. Okay, so in fact, yun nga, upon research, I discovered na sikreto talaga to ng mga ng big corporations, guys. So, sikreto talaga to ng big corporations. Hindi to, ano lang, gimmick lang ng bawat company. No, sikreto to ng mga big corporations. Actually, Amazon, alam niyo yung Amazon? Alam niyo yung Amazon? Di ba yung Amazon? So, sa Japan, ano yun? Isa sa biggest yun. Actually, biggest yata sa Japan yun. Tetra-Rakuten. Okay, same with Amazon, guys. 35%, ayun na, 35% okay ng overall profits nila nanggagaling sa cross-selling and upselling. Okay? Number one e-commerce company in the world, bakit hindi mo gagawin yun? Kung small business ka lang. Okay? So again, kung 1 billion per year sa Amazon, so $1 billion per year, meron kang additional $350 million in sales just because of suggesting, upselling, cross-selling. Okay? Clear? Gets mo, guys? So, hindi lang to sa fast food. Okay? Doon ko na-realize na kahit sa digital, sa online, sa e-commerce, pwede siya. Applicable siya. Hindi siya para sa iisang type of business lang. This is applicable to all businesses. Kahit anong negosyo. Okay, for example, yung meron akong student before, nagkaroon siya ng kliyente sa dental clinic. Ang ginawa nila is nag-offer sila ng brace ng 30% off, and then pagpasok, syempre, na-hook yung customer, pumasok sa dental clinic nila, doon sila nag-upsell ng iba't ibang services. So end up is instead na 35,000 na babayaran, lumaki pa dahil sa suggestions lang. Simpleng dental clinic lang yan. Di ba? What more kung online business ka? So doon ako na-obsess, doon ako na-hook. Okay, nagigets nyo guys kung bakit ako na sobrang nanggigil sa funnels, kung bakit ako biglang na talagang sobrang nag-all-in sa funnels. Nagigets nyo? Yan, shoutout natin na may mga funnels dito. Yan, si Sir Simon, yan, isa yan sa matagal nang na-idea or implement sa negosyo niya. Okay? Yun yung reason. So, ayun, again, nung na-realize ko mga bagay na to, I applied this to my business. In-apply ko sa negosyo ko. Okay? So, guess what? No? Yung profits namin explode. Again, guys, ngayon, sa totoong laro, okay, sa totoong business, no? Ang laro talaga is yung profits. Yun talaga yung kukunin mo dyan, hindi yung sales, hindi yung revenue. Kasi you can have 100,000 sales, kung ang profit mo is 10K lang. Tapos ako, 30K yung sales ko, pero ang profit ko 16K. Sino mas profitable sa ating dalawa? Di ba? So, ano talaga yung titignan natin? Kita talaga, hindi yung benta, pero yung kita. Okay, so yun nga, doon ko na-realize to, I had to learn this the hard way kasi munti nga na ako mabankrupt dahil ang tinitingnan ko yung sales ko lang, bakit hindi tugma yung sales ko sa kinikita ko, ba't di ako nakakaipon? So, kinailangan ko muna mawala ng halos 500,000 bago ko malaman yan. So, masakit-sakit. Kaya sinishare ko sa inyo. Okay, so, in fact, yun nga, ginagawa namin sa isang e-commerce product to. Gusto ko lang i-share sa inyo ulit na lagi ko pinapakita sa community pero baka sa iba hindi pa. Gusto ko lang i-break down sa inyo. Tingnan na to guys, isang e-commerce product na we're selling for 499 pesos using funnels, no? So, in-apply namin siya. Makita nyo dyan guys na overall nakapag 862,000 sales na siya. And ngayon is currently doing 20,000 a day. So ngayon, ang profit natin dito is nasa 8,000 per day. Actually, malaking-malaki po siya. Okay, nasa 40% na rin halos. So bakit namin nagawa yun? Kasi again, increase namin yung average order value. Increase namin yung average order value. Okay, so sa e-commerce, paano magta-tie up to? Increase mo yung average order value by adding more products or upsell. Okay, so paano mo increase yung customer lifetime value naman sa sa e-commerce? By promoting a new product sa customers mo. Nagigets nyo? So, may cycle to that. So, ganyan, tingnan nyo. Para lang makita nyo kung paano mag-work to sa basic na online business. So, how do you acquire a customer? Facebook ads, okay? So, to increase yung AOV, okay, kailangan mo add more upsells or add upsells. Okay. So, ngayon naman, ito yung kadalasan hindi nga ng iba, yung CLV. Okay, kasi nagko-compound yan guys, nakita nyo kanina, diba? Nagpapatong yan eh. So, malaki yung AOV mo, malakas pa yung COV mo. This one is by selling new products sa customers mo. Parang sa iPhone 12. Pwede naman sila mag-stay sa iPhone 12 na lang, pero may iPhone 13 ulit. So, yung mga customers ng iPhone 12, tapon yung iPhone 12 nila, bibenta, lipat sa iPhone 13. Dahil dyan, umakat yung customer lifetime value nila. Okay? Kuha nyo guys, malinaw sa inyo.
Here, ayan. Okay, so ngayon, balik tayo dito. Ayan, as you can see, itong product to guys, it's selling for 499 pesos lang. 499 lang siya. Okay, tingnan nyo kailang orders to. 1,233. Okay? So kung 499 lang, nag-stick kami sa simpleng product na yun, hindi kami nag-add ng AOV, hindi namin increase yung AOV, magkano magiging total sales ito? So that's 499 times 1,223. Okay, 1,223. Magiging 610, ayan, sulat natin. Sorry guys, patulong na lang sa calculator. 610, 227. Okay. Pero, nasa 860 tayo. Okay, so again, paano natin nagawa yan guys? Paano natin na-achieve yan? So imagine yung difference. It's from 862, 324, minus 610, 227. Okay, 250k yung difference guys, 250k. Okay, so magkano na add pa dito? 100,000 plus lang, 120. So ibig sabihin, yung sales na yun, nag-cover up na siya para sa ads natin. Okay? Ibig sabihin, yung cost per acquisition natin, binayaran na ng upsells natin. Okay? Kaya sa kasunod kayo, so additional 250,000 sales dahil lang sa simpleng bagay na nag-suggest ka. Kasi imagine na, nag-bayad na tayo sa ads eh. Nag-bayad ka na sa influencer or sa marketing mo, sa sales mo, to get a sale eh. Nag-bayad ka na eh. Bakit hindi mo pa i-maximize? Ano ba naman yung mag-suggest ka ng ibang product along the way? Di ba? Nag-get siya guys, nakukuha niyo po. Yes, yes. Okay, so ngayon, that's how I stay profitable sa digital products, sa physical products. Okay, so in fact, hindi ko lang to, itong funnels, no, hindi ko lang to ginamit sa e-commerce. No? As you know guys, ginagamit natin sa digital products. Okay, so, ano ba, wait lang, to those na hindi pa alam kung ano yung funnel sa digital. Yes, pwede. Okay, so ano ba yung process yan? Very simple lang. Okay, so unang-una, overview tayo. So ano ba yung funnels, no? Unang-una, we have yung ads. Okay, so ito yung ads, ito yung post, social media kung organic ka. Okay, ito yung blog. Whatever it is, kumbaga ito yung unang-una nakikita ng customer natin. Okay, so ito yan. Ayan, so let's say ads yan. So ngayon, pag-click nila dyan, digital, no? Pag-click nila dyan, they will land kadalasan sa landing page mo or sales page mo. So, guys, parang ito yung ano eh. Ano ulit yung Tagalog ng funnel? Ano yung Tagalog ng funnel? Ayun, embudo. So parang embudo, parang sinasala mo yung mga customers na eventually, at yung landing page mo, pakita nila yung information about your product, dito sila sa order page. Okay? Bibili sila ng product mo na. Mag-fill up sila ng form, mag-sign up sila sa masterclass mo, mag-register sila sa coaching program mo, sa digital product mo, sa service mo, whatever it is. Ito na yung magiging proseso. Very simple. Okay, very basic lang siya. Mag-start ka sa ads, sa post, sa blog, pag-click na ng link na yun, bagsak sila landing page. Ang purpose ng landing page is para ma-educate sila, ma-inform sila kung ano product mo, and then after nun, if they feel na para sa akin produkto mo, order sila ng product mo. So, ganun na kasimple. So, nangyayari lang is from order page, pagka-order nila, magsasuggest ka ngayon ng ibang product. Dito kumakapal ngayon yung AOV natin. Gets nyo? In fact, meron tayo dito isang si CEO ng Kaizen na nagka-funnels ngayon. Sir Mickey, okay lang? Pwede ba? Pwede natin share yan. Mukhang di ka naman busy eh. Ayun. So actually, meron siyang nirarun na funnel ngayon sa isang product. Makikita nyo na yung product niya is napakababa lang ng benta pero umabot ng 1,000 ang average order value dahil lang sa basic na upsells. Mamaya, sagutin yung mga questions. Hindi ba kayo mag-share? Okay, so, sige, while waiting for Sir Mickey, no, hindi ko lang po ito ginamit sa e-commerce. No? Kung isip nyo baka e-commerce lang yan, baka hindi pwede sa business ko yan.
For software po, okay, as you can see, ginagamit ko po rin yan sa software. So, nag-generate sa akin ito ng 500,000 yen per month sa software, no? So, funnel process din yan. So, again, hindi kailangan physical product to. Okay, kung digital program ka, we generated 6.7 million in the past 3 months selling a digital product. Okay, using funnels pa rin. Okay, so napakalaki po ng profitability, nasa 40%. So meron kaming clients and partners. In fact, just last week or last week, meron pa dito mga kasali ng coaching program with Jed. So, yung buong, ayan, si Miss Jed, we've generated 250,000 sales in 2 hours. 2 oras lang using yung process na to. Okay, 2 oras guys, 250K in 2 hours using this process na to. Okay, so naging client namin siya, naging partner namin siya, launch ko yung program niya para sa kanya. Okay, this is what we made. Okay, so lahat po to is built from funnels. Sa funnels nagsisimula lahat to. Okay, ganun po ka-powerful si funnels. Okay, ganyan po yung kaya niyang dalhin sa kahit anong negosyo na meron ka. Okay, so guys, wait lang. Si Sir Mickey, mag-share ka ba? Hindi. Baka tinatry niya mag-video. Applicable daw ba siya kahit anong business? Oo, kahit saan. Here ba? Hindi maka-share. Wait lang. Sorry guys, hindi pa ako nasusunod. Ayan, try mo mag-share. So if actually yan, si Mr. Mickey, isang student natin, no, is also using funnels, no, to sell. Actually, sobrang basic na ng product niya, pero na-increase yung average order value. Mataas yung kita again dahil sa absence. So I think pwede ka na mag-share, Sir Mickey. Yan, hello. Kita ba? Yan. Kita ba yung screen? Hello guys, good evening. Ayan. So, kita naman guys yung screen, no? Guys, kita yung screen, Sir Mickey. Ayan. Yun, no? Ayun, kita na. So, yun guys, no? So, this month, so niran ko siya last August 5. No, and then yan, August 20 na siya. So, pumalo na ako ng Oh my God. 6-digit sales, no? In just, ilan days to? 5, 10, 15, 20, 15 days. 15 days. 19 lang to nung Friday, di ba? Ayan, sila Sir Brian, di ba? So, yun. And then, yun, sinasabi nga ni Coach Yuji last time, no? Yung kung paano mo papatasin yung average order value mo. So, kumbaga yung product ko dito, may main product ko, and then, kumbaga nilagyan ko lang siya ng iba't ibang upsells, no? Na nagko-correlate dun sa main product ko. And then eventually, yun, pagka interested yung customer ko bumili nun, dinadagdag nila yan sa order nila. So, ang tendency is, tataas talaga yung order value mo. So, yun. That's the secret of it. And Coach Yuji. Thank you. Sabi ni Brian, 90 lang daw yan nung Friday. Yes. 90,000 lang to nung Friday. Imagine. Okay guys, so again, pinakita ko sa inyo na it works for almost anything. Gumagana sa kahit sa bagay. Natin sa clients, partners, digital programs, or software, gumagana sa kahit saan. So, ngayon guys, hindi lang dito, I've seen people no, na ginagamit nila sa insurance, sa network marketing, sa coaching, sa digital products, sa brick and mortar business. Kahit wala kang produkto, actually, you can use this para makapag-service ka ng clients. So guys, ngayon ba nag-gets nyo? Kaya ako sinay ito ulit lahat kasi gusto ko lang mag-gets nyo that every business needs a funnel. Nakukuha niyo ba guys? Nagigets niyo ba na lahat ng negosyo kailangan ng funnel? If yes, can you please type, I love funnels naman dyan. Para ano naman? Ano naman tayo? Engage naman tayo. Okay, nakukuha niya na ulit. Okay? So guys, secret natin to Video mo lang. So eto na. Okay? Ngayon, gets niyo na kung gaano ka-powerful si funnel para sa negosyo natin. No? Or sa kahit anong negosyo na meron kayo. Ano kasi to maraming variables na bumubuo sa isang successful funnel. Okay, hindi siya iisang bagay lang gawa ka na ng funnel, okay na. Yes, actually, will work for kahit saan po kayo. So, yun nga, we have clients no, na nag-reach sa amin ngayon, nasa US, nasa ibang bansa, para mag-buildan sila ng sarili ng funnels. So, gano'n siya ka-powerful. Okay, so guys, ngayon nagigets na. Okay, ngayon nagigets na kung gaano ka-powerful ang funnel. Okay, so, again, sa isang funnel guys, marami pong variables ang bumubuo dyan. So, kumbaga sa overview, sa taas, makikita nyo, ano siya napakasimple lang na. Okay, parang kung ititigil mo, simple na. Pero,
parang kumbaga mayroong science and art involved dito. Kasi there's a lot of people, so actually ako, sa process ko na yan, no, sa 100 million impressions natin, maraming times na rin po ako na nag-test ng funnel, hindi naman gumana, hindi naman siya naging successful. Okay, maraming times ako na nakipag-partner sa iba, to launch their funnels, hindi naman naging successful. Okay? Ito lang. So throughout yan, I've learned, no, through testing din, na may mga, hindi lang to basta mapagtagpi-tagpi mo lang yung funnels mo, but also merong psychology behind it. Okay, merong process para mag-convert mo or ma-turn mo yung tao na nagbabasa ng funnel mo, nanonood ng funnel mo, to someone that will actually pay you. Okay, kasi kapag pinagtagpi mo lang, wala namang mangyari. Nakuha nyo guys? So, beneath ng funnel na yan, meron tayong psychology. Okay? Ako tama ba spelling ko guys? Tama ba? Gian. Ayan na. Isipin niya na psychology. Okay? So, ito yung pinaka-importanting part dito actually. Hindi naman yung step-by-step process na ito, nasa taas. Okay? Kasi ngayon, you can go out, pwede kang gumawa ng funnel, pero if hindi mo lang kung nakasulat dyan, hindi mo lang kung anong kailangan mo isulat dyan, dito, walang sense. Okay? Nagigets nyo guys? Nagigets nyo? Yes, nakasunod po kayo. Okay. So again, ayoko ma-overwhelm kayo, kaya hindi mahilig ako sa 4 events. Okay, so ngayon, gusto ko muna i-break lang sa inyo yung idea lang ng CAC, AOV, tsaka CLV. Tumanda sa pinaka-basics. Okay, ngayon muna pag-uusapan natin. Okay, so guys, again, can you please type, gusto ko na makita na natutunan nyo, no? Can you please type kung ano yung CAC, ano yung AOV, ano yung tatlong bagay, ano yung tatlong variables, share ko sa inyo na kailangan nyo malaman para ma-increase yung profit sa business nyo. Ayan, pwede yung type. Sige nga. Ayan, okay, so tatlong variables yan. Okay, pag na-increase mo yung average order value mo, more profits. Pag na-increase mo yung customer lifetime value mo, more profits again. Okay, so yung tatlong bagay na yun, guys, huwag nyo makakalimutan yan. CAC, kasi importante po yan sa mga next natin na sessions. Okay, CAC, AOV, and CLV. Okay, so maraming ways to, no? May mga, actually pwede mo i-compute yan, pero hindi ko na ma-share ngayon, siguro sa next. Okay, so ngayon alam niyo na to, papasok na yung fundamentals, yung psychology, kung paano mo talaga magagawa yan. So kasi pwede mo sabihin maglalagay ng upsell, pero paano ka maglalagay ng upsell? Pwede mo sabihin na increase mo yung CLV mo, paano mo gagawin yun? Ano yung, how do you persuade, di ba? Ito na yung magic wand. Paano mo i-magic wand yung prospect mo into loving your product or magustuhan kung bilhin ng produkto mo. Okay, so dun papasok yung psychology behind funnels. Okay, so ngayon, I'll give you an overview guys pero ang psychology natin sa funnels is sa August 31, Sunday. Okay, so ayun ang schedule niya. So I suggest guys mag-register na ulit kayo. Wait lang Ito yung link niya. Tumahan dito pa. Sign up na kayo para sa 31 naman. So ito yung pure psychology to. Pero ngayon bibigyan ko kayo ng overview para at least malaman nyo kung ano topics natin. Okay, so if hindi ka pa nakaka 50 million sales or more sa online, kailangan mo sumali dito. Okay, if naka 50 million or more ka na, and knowledgeable sa marketing din, hindi mo kailangan sumali dito. Okay, pero maging naka 50 million or more na sales. Okay guys, so sana let me know if done para makamove na ako sa next. So bigyan ko kayo ng overview. August 31, 8 p.m. Same time. So again, 4-part training to. So 31 is yung psychology behind it. And then yung next naman is paano mo naman siya pag isa-structure. Once alam mo na yung psychology, paano mo sa-structure ito. And then September 10 is dun kayo launch yung bagong program. Yun, okay, done, game, okay. So ngayon, sa 31, okay, ang pag-uusapan natin dito is again, yung psychology behind. So ano ba yung, ito yung ito yung pinaka-core ng lahat ng to. Kasi without this, the nonsense lahat ng ginagawa natin. Okay? So I'll give you an example. Meron ba din kapag naglalakad ka lang sa mall. Naglalakad ka sa mall, tapos end up, inumapit sa'yo, sir, gusto nyo ba ng libreng payong? Gusto nyo ba ng libreng tissue? Or gusto nyo ba ng libreng ganito? Tara, claim nyo po sa office natin.
Sa inyo po sa office natin, na hindi flyer, ito libreng payong, libreng tote bag, libreng ganyan, sa inyo sa office natin. Tapos sir, while waiting, okay lang ba ipakita ko sa inyo yung business namin? Okay lang ba i-present ko sa inyo yung business namin? O sige, present ko na habang hinihintay natin. Okay, so magugulat ka na end up, nagbabayad ka na ng insurance, nakalabas na credit card mo. May naka-experience ba nun? Ng ganyan? Something similar. Okay? So, ang pag-uusapan natin, yan, pag-uusapan natin sa 31 is related to this. Okay? Yung psychology, bakit ba ganyan ang proseso, ano yung proseso na yan? So guys, hindi to bago, hindi to ginawa ko. This is something that's working ever since 1950s pa. Yung bago pa lang yung Amway para sila kumuha ng customers. This is how they do it. Okay? Pero, i-breakdown ko sa inyo, paano mo siya i-implement sa online? Paano mo, ano yung psychology na yun? Paano mo ma-implement sa online business yun? So hindi itong ang ganda free webinar ko. Tapos after, sumali na kayo ng training. Sumali na kayo ng self-made. Ganun ba? After, wala kayong plano na magbumili ng something, pero after, member na kayo self-made. I'm sure marami dito. Okay? Pero pinilit ko ba kayo bumili? Okay, so, ginagagets nyo guys, nag-gets nyo. So, how will you do that sa produkto mo? Paano mo mapasok yung bagay na yun? Okay, paano mo ita-transfer yung belief na yun na kailangan ko itong product ko sa customer mo na hindi mo kailangan maging pushy, hindi mo kailangan maging salesy, mamilit, na sila na mismo, okay, sila na mismo yung bibili na magsasabing kailangan ko to. Sila na magkakaroon ng ganong mindset. Yun yung topic natin sa August 31. Okay guys, po nyo? So bigyan ko kayo na lang, overview lang. No? Ano ba yung variables? Ano ba yung variable ng isang kasi I call this guys na ano eh. So, ito. Ayan. So actually, I've been doing this for ilang years na. Talagang masasabi kong alam ko na to and I can compete with anyone no, when it comes to this. Sobrang ko dito, sobrang naglaan ako ng time dito kasi alam ko, ito yung skill set na may pinakamalaking balik sa akin. Ito yung skill set na hindi siya mapapatay ng algorithm, hindi mapapatay ng internet, hindi mapapatay ng kahit anong problema. Kasi alam mo yung skill set na to. Okay, kumbaga ito yung may malaking ROI sa akin na skill set. Nagigets so guys, nakuha nyo na kahit mawala lahat, mawala internet, basta alam ko to, kaya kong kumita ng pera. Gets guys? Yes. Okay, so magkakonnect lahat yan. Okay, eventually sa huli, makikita nyo kung paano nagkoconnect yung psychology, yung variables natin, yung CAC, AOV, LTV, tapos yung funnels mismo, paano magkoconnect lahat yan. Okay? So pag nakuha nyo yun, kahit ano, promise guys, hindi ako nagbibiro, kaya nyo ibenta kahit ano. Okay, so actually kahit mga supplements eh. Meron ba dito nakakita nung video ko na nakahubad pa, na naka-topless pa ako? Sinubukan ko yan sa isa, guys, trip ko lang yan natripan ko lang. So, gumawa lang ako ng funnel script whole night, nagbenta ako ng supplement na kape. Tapos yung kape na yun guys, believe it or not, nakabenta siya ng 7.5. Isang customer lang 7,500 binahay niya para sa kape. Kayo, bibili ba kayo ng kape na worth 7.5? Okay? So, ganun ka-powerful yun. Okay, yun yung sinasabi ko. That's how powerful yung process na to. Sige, actually, pakita ko sa inyo. Wait lang. Sana nandito ko siya. Hindi ko lang gusto ko makakita yun. Ang dami kasi nilagay yung page. Yeah. Actually, sobrang lang talaga to. Natripan ko lang to ng isang wala pang isang buong gabi. So, for 1 week, nakabenta ng 125,000 worth. Ito. Oops. Itong kape na to. So, makita nyo guys yung 6 box checkout. Magkano siya? 7.5. 7.5 guys, kape. 7.5. So, wala pa akong research na. Ginawa ko itong process na to, nakabenta ko ng 2 boxes yata, 3 ng kape worth 7.5. Ayun, so ba? Okay. So, although, yun nga, hindi ko naman binasyo kasi hindi ko naman talaga itong product. Pero, gusto ko na makapahali sa inyo na, literal, kahit ano, you can sell through this process. Okay.
Okay, so yun siya. Okay, so how to actually write content that converts stages to customers. So yun, again sa triple threat funnel framework. So after ilang ano kasi, again, ilang years yung ginagawa to, nakakita ko ng isang process na applicable to anything. Kumbaga, parang ano siya ganun kasi yung gusto ko guys, no? Ayoko nung, kunyari magbebenta ako ng physical product, iba yung proseso ko, magbebenta ako ng coaching program, magbebenta ako ng kung ano-ano, yung proseso ko iba-iba. So, masyado siya kumain ng energy. Guys, no? Gusto ko yung may isang framework ako na sinusundan na pag, okay, ano bibenta ko ngayon? Magbebenta ako ng physical product. Okay, sige, sundan ko tong process na to. Magbebenta ako ng coaching, sige, sundan ko tong process. Magbebenta ako ng software, ito yung process sundan ko. Nagigets siya guys? So yun ang gusto ko. Kasi ang hirap mag-skill pag iba-iba yung proseso ng bawat ano bawat produkto nyo Diba? At least maganda meron kang isang nagsisimulang framework. Okay, isang pinupukunan. Okay? Gets mo guys? So ganun ang gusto ko ipasa sa inyo. Ganun ang gusto ko ipasa sa inyo. Ganun ang gusto kong i-share. Ayun yung purpose ito. Okay, so ngayon, bigyan ko ng overview lang. Sige, habang may ilang minutes pa tayo. Yes, pero mas maganda pag live. Meron tayong content Q&A ngayon. So, bigyan ko ng overview kung ano to. Okay, so yung 4 main variables na pag-uusapan sa 31, no? Ano yung 4 main variables? Okay, number 1 is we have yung avatar. Okay, so bibigyan ko kayo ng sheet. Ito yung avatar avatar immersion exercise. So, avatar, syempre, paano ka magsusulat ng script? Paano ka magbebenta kung hindi mo kilala kung sino binibentahan mo? So, meron kaming process sa self-made na ginagawa. Meron kaming, form na bibigyan sa inyo ng libre. Fill upan nyo na lang kasi doon yung mag-figure out kung sino yung customer niya. Kasi pag hindi niyo alam customer niyo, paano niyo tatamaan yung pain points nila, paano mo i-share yung product mo. Tama, di ba? Basic. Okay? So, avatar immersion, yan, number 1. So, ngayong meron ka ng idea ng customer mo, ngayon alam mo yung customer mo kailangan ng wheelchair. Ngayon alam mo yung customer mo nahihirapan na pala sa buhay, gusto na mag-upgrade ng buhay nila. Doon na papasok yung hook. Okay? So, hook. Ngayon, si hook, namatay yata yung camera. Namatay nun. Yan mo na. Dito guys. Guys, rinig niyo ako? Hello, 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 hello. Okay na? Oo, nalobot na naman. Well, kanina pa pala ako hindi nakagamit ng mic. Ang gamit ko pa yung camera mic. So, pangit yata yung lumalabas na 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 audio. Pero okay naman. Sorry, sorry. Ngayon ko lang na-realize. Ibang mic pala gamit ko. Pero okay na yan. Sige. Ang pangit pala ng mic ko. Okay na, okay na. Sige, sige. So, saan ako nawala, guys? Saan ako nawala? Hala, sa avatar. Ayun, sige, sige. Sa avatar. Sorry, sorry. Hindi ko na malayan. Okay, sige, balik tayo. Ngayon, dito tayo sa avatar immersion. Okay, so unang-una, again, balikan ko na lang ito. Ano yung si avatar? Kailangan mo makilala yung customer mo. Kailangan malaman kung sino bibili ng product mo. So, importante malaman ito. Okay, so ito yung topic natin doon. Number 1. The number 2 is yung hook. Parang nangingisda eh. Hindi ko sure hindi ako mangingisda guys Pero, imagine na lang na humuhuli ka ng balena sa dagat. Ang gagawin mo bang bait mo is uod? Okay. Bait
Kasi guys, sa mundo ngayon ng ano no, ng social media, sobrang daming kumakain ng attention nyo. Araw-araw nakalimutan ko yung statistics na pero libo-libong ads po ang kumukuha sa attention nyo araw-araw. So how will you compete with those people? Paano lalabas yung ads mo? Paano makikita ng customer mo na ay kailangan ko i-click to? Okay, doon po papasok si hook. Very, very important to. Okay, sa dami ng ads, di ba? Paano mo masiseparate yan? Sa dami ng ads, bakit yung ads ko yung nakita nyo? Bakit kayo nag-click sa self-made? Di ba? Sa dami ng ads dyan, bakit yun? Sa dami ng products, bakit yung ads ng medyas namin na binili? Okay? So again, we've spent millions, nakita naman kanina, no? Hundreds of millions of impressions ang nakuha na namin sa Facebook. So we know, alam namin to. Okay? Ayun yung pag-uusapan natin. Paano mo makukuha si avatar mo? Ano yung bait na gagamitin mo? So kung kukuha ka ng pating, anong bait gagamitin mo? Uod pa rin ba? Kapag pating naman. Hello. Sorry. Problema tayo sa audio. Ito okay naman ba? Hindi naman sabog. Hindi sabog yung audio. Ayan. Please type yes kung okay na. Sorry. Ayan. Mahina pa rin. Ayun. Woof. Okay. Okay na. Ito okay na. Hindi, may problema sa mixer eh. Okay. Sorry. Di ko naayos yung mga yan. Okay. So, ayan. Balik tayo. Gets nyo yung hook? Gets nyo yung hook? Again, parang nangingisda lang. Kung gusto mo kumuha ng pating, hindi ka maglalagay ng uod as hook. Okay. So, for example, logistics ka. Kaizen Logistics. Gusto mo kumuha ng kliyente na maraming e-commerce products. So, ano gagamitin mong hook sa kanila? Okay, hindi ka naman pwedeng maglagay ng nonsense na hook lang na bait, no? Or hindi ka pwedeng maglagay na hook diyan na gusto mo bang ma-increase yung e-commerce sales mo, no? So ano 'yun? Ano yung hook na kailangan mong gawin diyan para makuha mo yung attention nila? So ngayon kailangan mong maging creative kasi again, sa libo-libo ng ads, paano ka magsa-stand out? So pag-uusapan natin 'yan, okay? And then ngayon, dito mapasok si SS, okay? Or ang tawag ko dito si story selling. So alam ko most of you, marami dito alam niyo na to, may idea kayo kung paano yan, may idea kayo na story, alam ko na yan coach, alam ko na yan. No, merong process to na mas malalim, na mas deeper. Okay, may specific step by step na pag-craft ng story in a way na makukuha mo yung attention or makukuha mo yung loob ng taong na hook mo. Okay? So very important to kasi ito talaga yung magpapasok sa isip ng customer mo na para sa kanila yung produkto mo and they have to take action. Okay, so again, part 1, avatar immersion, hook, story selling, and then lastly is yung urgency-based na call to action, CTA. Ito na yung bibili sila sa'yo, mag-register sila sa'yo, mag-sign up sila sa inyo. Ito na yun. So ito yung pinakalaman nitong process na to. Okay, dito maglalaro yan. Okay? Okay ba guys? Nagigets nyo? So ano yung 4 parts guys? Sorry. So in fact, pakita ko sa inyo. Very basic lang. Bigyan ko ng isang example lang ng hook. Para siya nag-work sa e-commerce. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Share ko to. Tignan nyo to. Basic stuff. So makita nyo, very simple tong ad namin. No? Pero, ayan. Makikita nyo, okay, ito ang daming ad copy. May ano pa. Ba yan? Ayun, makita nyo, itong pinaka-top performing ad namin, guys. Napakasimple lang. Kino-call out namin yung problema ng target avatar namin. So ngayon, alam namin yung avatar namin is sa neuropathy. Okay, so ngayon, ayun ang nilalagay namin as call out, as hook. Yun na yung hook namin. Siya yung pinaka-converting, guys. Tingnan mo. Basic picture lang yan, ha? Picture lang yan. Makikita nyo ngayon sa ano niya, number of sales niya. Siya yung nananalo. Kasi siya yung pinaka-straight to the point, kino-call out yung hook. Pinaka-problema. So, yun yung naging hook namin ng customer, ng target avatar namin. Okay?
So again, it works for anything. Gumagana to sa kahit ano. Ayan, kakapakita ko lang, Carlo. Hindi po tayo, hindi po to pure theory. Baka late kayo pumasok. Okay? So, ayun guys, nakita nyo naman. Okay? So, ayun yung mga bagay na mag-make up sa pinaka-funnel natin. Okay? So, guys, clear ba? Gets nyo ba? Yes, sa 21 natin pag-uusapan yan. Okay? Kumbaga, ano pa lang to, overview pa lang ng 21. Kasi mas immersive doon. Kasi mahirap kasi nagbanggit tayo ng ano ngayon, mga variables, 'di ba? So ma-overwhelm kayo, 'di ba? Pag pinagsabay-sabay natin. So at least ngayon, while waiting, no, sa 31, ang pinakagawin natin is may negosyo ka ngayon, how will you increase your CAC, AOV, tsaka CLV? Ayun ang question ko sa inyo muna. Paano nyo magagawang ma-increase yan? Okay, so if pinaka-best na lang guys, itag nyo kami sa answers nyo. Bigay kayo ng isang scenario or isang sagot sa bawat bawat sige, kahit AOV na lang. Sige, AOV na lang muna para hindi ka mahirapan. So, titignan namin guys yung mga magpo-post talaga. Kasi meron tayong Gcash na next sa 31. So, mga magpo-post, may best answer. Bigyan natin ng tayong giveaway sa 31. Okay, so again, pakita ko ulit yung So, for example, ito na lang, no, sa hook natin, ayan, makita niyo yung ads. Napaka-simple ng ad. Siya yung may pinakamaraming sales kasi siya yung straight to the point, kino-call out yung problem. Kumbaga, hinuhook yung target customer natin. Okay? Clear? Okay, so again. Ayun yung assignment natin. So, may I know sinong a-attend sa next event natin sa 31? Ayun. So, ayun, 8 PM ulit yun. So, guys, ano lang, no? So, gusto ko lang malaman, ano yung pinaka-key takeaway nyo sa session natin ngayon? In the past 1 hour natin nag-session. Ano yung pinaka-key takeaway? Ano yung pinaka-nag-stand out sa inyo? So, 31, papakita ko sa inyo yung case study ng isang naging friend ko. Nag-start sila ng online school, no? And sa first month nila, they were able to scale it from 0 to 1 million kaagad. Profit. So, ganun siya kabilis. So, guys, again, to those naman na late na, clear naman sa inyo. Nakita niyo naman yung data. Clear naman sa inyo na hindi tayo theory lang, na experience-based tayo. Galing tayo sa experience na napagdaanan namin. Gusto ko lang clear sa lahat kasi ayoko nung ayokong ma-label as lang theory lang na tao . Sorry. Nabubulol na ako. Babasahin ko yung mga key takeaways. Clear naman sa inyo guys ha. Kung kaya, magpo-post pa ako mga case study. So ayan, upselling, Mon is CAC, AOV, CLV. Tapos si Levi is learn how to upsell. Jennifer, AOV, ayan. Upselling. Yes, mag-send ako ng invitation. Pero pansin nyo guys, hindi ako masyado nag-share sa social media, hindi ako masyado nag-promote. Kasi, gusto ko lang ng saktong audience lang. Hindi naman ganun karami. Upsell, AOV, ayan. Para ko engage pa rin, di ba? Si Lani, Miss Lani is upsell, CAC, ayan. McDonald's, si Ben. Yes, recorded to. McDonald's narrative was clear and amazing. So, ayan guys, after this, pwede nyo i-check yung data para mas solidify pa sa isip nyo. Okay? Profit generation, importance of upselling, cross-selling, inspired me to add other products. Yes, great. I learned about, ayan. Nice. So at least clear na deliver natin yung value natin today. Check, meron ba kami survey sa paggawa ng funnel? Yes, pero talagang po kami, pinipili po talaga namin na magiging partner namin. So, kailangan meron kang at least 1 million in revenue per month na po para magawa namin kayo ng funnel. Strategy as a whole, on how to be effective in generating sales, Solindos branding, psychology behind it, magic wand, bundles, target audience, ayan. Yun. Pwede ko bang i-call out si Sir Simon? Dito ba si Simon? So guys, ko lang sa inyo, si Simon is matagal na siyang member ng community, no? Tapos he has his own business. Marami sa kanya hindi pa nakakilala pero ilang beses siya nag-guest before.
Meron siyang clothing business, tsaka meron siyang e-commerce business. So, he's been doing this for ilang years na. And actually, last ilang months ago yata, nag-ano na siya. Nag-transition na sila sa office nila. Staff, employee. Talagang tuloy-tuloy na yung negosyo nila. And one thing na ginagawa nila, is mag-build na funnels. Yes, so sa buong training again, August 31, September 3, tsaka September 10, yan po yung magiging process na ituturo ko po yung mga kailangan. Okay, yung mga kailangan. Ay, sorry. Pa-mute po. Oo. Ayan. Okay? Ayusin ko na yung battery ng camera ko mo next time. Ayan. Check, if you want, kailangan po natin kumbaga mag-call to check lang. So, message lang kami sa Selfmade. Selfmade Academy sa Facebook. Or you can chat me sa Miss Chick sa Facebook. Sa Facebook na lang. Tapos lagay niya lang doon funnel inquiry, ganun, para makita ko. Sige friends, actually wala akong co-host ngayon. Kasi again, personal nga lang to, hindi naman talaga to part ng Selfmade. So talagang naisip ko lang din talaga na gawin to kasi kada nagkakakaton kami, ang dami nagre-request talaga ng ng ano ba yung funnels. So pag ni-explain namin siya, syempre hindi naman siya part ng program, so ang hirap i-explain, baka malito yung mga tao. So kaya naisip namin gawin to. Catherine, wala naman recorded naman to. Okay, so guys, meron tayong 5 minutes for Q&A. Discussion lang. If you have questions, go. Pato nyo na. So again, August 31, September 3, tsaka September 10, ayun yung mga process pa natin. September 10 yung program launch namin. Ako pala, personal. So ayun guys, if you have questions, go. Pato nyo na. Kung gusto nyo balikan to, ito yung avatar immersion, hook storytelling, tsaka CTA, go. Ano tayo? Hanggang 9:30. Friends, good question. Difference ng cross-sell at upsell. So yung upsell is parang pagkabayad ni customer, or pag naka-input na siya ng orders niya, tapos something na complementary product. Kumbaga, for example na lang iPhone, 'di ba? So pagka-order ko, biglang lalabas si iPhone case, lalabas si AirPods, lalabas si ganyan. So yun siya. Si cross-sell naman is something na hindi siya complementary. So pwedeng ibang category na siya. So pero just start with basics, friends. Upsell lang, okay na yun. Something complementary. Complementary product. How to know if the hook we provide is profitable? So doon na papasok yung metrics, guys, yung data. So yung pinakita ko kanina, again, sa funnels naman tayong mga split testing na tinatawag. So kailangan mo i-test kung ano dyan yung pinaka nag-work. So kasi si funnel number 1, ito yung hook mo. Funnel number 2, ito yung hook mo. Sa funnel number 1, doon ka maraming sales. Doon ka mag-all in. Doon mo lalagay yung budget mo. Downloadable itong video, yes. Na-recorded to. Tignan ko kung siya pwede i-upload. Lloyd, actually doesn't matter talaga sa budget eh. Pero yes, pwede ka 500 a day sa ads. Pwede naman yun. Tapos, kapalan mo na lang yung profit mo through upsells. CTA is call to action. Thank you, Julie. Vin, yes, of course, cart funnel. So again, ginagamit namin ng cart funnels for iba't ibang for software, for digital product. Self-made, so cart funnels gamit namin. Sa e-commerce, kakakita nyo lang, cart funnels gamit natin. Thank you. Okay. Upselling ideas, yes, of course. So guys, yung upselling is hindi siya maraming wide catalog of products. No? Si upselling is lang, ayun nga, let's say nagbenta ka ng phone, bumili ka ng phone, after niya bumili, sir, gusto niyo ba ng iPhone? Gusto niyo ba ng case with that para hindi masira? Boom. Gusto niyo ba ng AirPods para ang cool niyo pag nag-jogging kayo? Yes, gusto ko rin ng AirPods. Yun si upsells. So kasi actually would do them a disservice kung hindi ka rin mag-upsell. So imagine kung hindi mo alam yung AirPods, hindi mo alam yung iPhone cases, 'di ba? So parang kailangan mo i-share 'yan.
Okay, good question, Jennifer. Ano mas maganda, upsell after checkout or upsell within checkout? Mas maganda po after checkout kasi nalagay nila yung information nila, nalagay nila yung, kumbaga, sure order na regardless bumili sila or hindi, mag-upsell sila or hindi. Yun yung maganda doon. Tapos one-click checkout na lang, one-click upsell na lang kasi yan, kadalasan. So after checkout. So ang tawag dyan, post-purchase upsell. Okay. So again, throughout sa nanghihingi ng data kanina, throughout the event, no, sa mga event, papakita ko sa inyo, real time, makikita nyo sa e-commerce natin yan, real time. At actually, ito kasi talaga yung ano eh. Ito kasi talaga yung ano ko, Jomar. Passion ko talaga is funnels talaga. Kumbaga, masasabi kong ito yung ano ko, pinaka pinaglaan ako ng oras. Is yung, ito kasi yung nai-excite ako eh. Though, ayun nga, syempre, ngayon nag-build kami ng company, diba? So, may organizational skills, may mga kailangan malaman yan, yung organization development. Pero, at the end of the day, talagang, ito pa rin talaga yung pinaka sa akin. Pinaka passion ko. Paano magbenta online. Kasi, syempre, sobrang siya eh. Profit generating siya. Thank you din. Thank you. France, galing ako messaging, nakakapagod. Yun, isa pa yun. So, messaging naman, okay naman siya guys. Walang masama sa messaging. May mga automations naman yan. Kumbaga, may sariling pros and cons na talaga each. Ako lang, mas drawn into funnels lang talaga ako. Kasi gusto ko yung set and forget ba. Pag nakuha ko na yung tamang timpla, pag nakuha ko ng tamang funnel, hayaan ko na siya mag-run. Ayun lang naman ang gusto ko kasi dun talaga. Coach, pwede ba sa upsell, maglagay ako ng pagpilian? Yes, pwede. Actually, si Sir Mickey is napakarami niyang funnel. Napakarami niyang upsells, guys. As in, kayo na magsasawa. Alam niyo yung para kayo nag-divisory. Imagine guys, nagpunta kayo, ang tawag nga ni Sir Mickey doon, Divisoria method eh. Pagpunta mo ng pagpunta mo ng Divisoria, di ba, bili ka sa Chinese or sa nagtitinda doon. Ma'am, gusto ko po ng kwintas. So habang sinusukat mo, ay ma'am, ito maganda rin sa ito. Ay wow, maganda rin to, bagay sa ito. Walang katapusan. O sige, kunin ko na lahat yan. Parang ganun. Sabi ni Jennifer sa ibang guro, 10K na tong session na to. Wow, thank you. Hindi kasi ito, kaya ko siyang ituro on the top of my head. Kumbaga, kaya ko siyang, kasi ilang beses ko na siya ginawa. So kaya ko siyang i-share agad-agad, hindi ko kailangan paghandaan or anything. How to ship the product. Sa mga nasa IEM, sa community natin, attend kayo ng Fridays, andun po yung sessions kung paano mag-ship. Sa logistics po yan, kila Sir Mickey po yan, Kaizen. Napagod na ako magbenta sa harap. Actually, totoo yan. So, okay lang ba? May time ba kayo? So, sa mga kailangan mag-leave, go na. So, pwede naman akong mag-stay pa ng konti para makipag-discuss sa inyo. So, actually, yan, share ko yan. Dati kasi ako nagbebenta nga sa Divisoria. Bumibili ako Divisoria. Tapos may ako nun eh. Biyahe kami papuntang Lasal, tapat ng Lasal. Siyempre, maraming mga rich kids doon, di ba? Tambay kami sa Lasal. Doon kami ngayon, para kaming drug dealers, pero ang binibenta talaga namin is power bank. Bibili namin ng 300, benta namin 900. So, sa apat na benta namin, medyo sold na ako noon. Sige, uwi na ako. Pero syempre, nga, yung pagpunta kami Divisoria, pakikipag-usap mo sa mga incheck, sa mga nagbebenta, yung proseso na yun is grabe. Sobrang daming oras na kinakain sa'yo. Though maraming learnings, pero again, binago nga lahat ng internet yan. Kasi yung internet, it breaks leverage eh. Kaya magpunta ako ng Lasal, sa tapat ng Taft, mainitan doon, mausukan ng mga jeep. Hindi i-post ko na lang sa online. Diba? At least thousands agad makakakita isang post mo lang. Kesa doon na yung mga taong dumadaan lang. Kasi di pa lahat may pera. Diba? So yun yung power. Kumbaga may instant leverage ka kagad. Sige po, we'll follow up with the team. So pag ganyan po message po kayo sa page or sa email. Pag weekend kasi wala pong active sa wala tayong CSR. Bernard, galing din siya ng messaging, pancake and botcake, pero mas maganda. Yes. I have nothing against botcake tsaka pancake, okay sila. So I have friends na yun ang ginagamit and napakalakas sila, no? Pero ako lang talaga, personally, mas gusto ko lang to kasi ako po kasi hindi lang e-commerce products binibenta ko. So, again, to save energy tsaka brain space, kailangan meron akong universal strategy. So ngayon, at least kahit digital products, programs, training programs, or physical products, isa lang yung susundan ko flow. So hindi na ako mahihirapan na, ay, kailangan ngayon naka-automation ako.
Pag ganun kasi hindi ko kakayanin. Hindi natin kakayanin, di ba? Ang dami nating iniisip. Okay. Pag Friday, yes, meron pinapost po sa group yun. Logistics. Okay, magalala. Every Friday pinapost po yun. Tinatag po lahat. Yes, Lloyd. Thank you so much. Thank you, Ben. Romel, hindi. Hindi po ako isa sa pioneers ng nagbebenta ng online selling. Marami pong nag-start na before pa ako mag-start. So natuto lang din po ako sa iba. So ang ginawa ko lang talaga, kaya ako na-rack up to is, of course, nag-focus talaga ako. So nag-focus ako, na ano ko na yung laro, nakapag-innovate na ako, nakapag-isip na ako ng ways, oy, paano ko ba may improve yung sales ko, paano ko may improve yung ano ko. Yun po. So talaga nag-focus na ako. Thank you. So guys, question, meron ba kayong natutunan? Meron ba kayong nakuhang value ngayong gabi? Popost ko lang to. Ayan. So guys, if may question kayo, ano to more on funnels tayo iba yung sa modules natin. So again, like I mentioned nga kanina, medyo advanced to. Pero again, ayun, if you have questions kayo regarding that, bato nyo lang dito. Sa training po na sa e-commerce po, sa ano yun, Mondays to Thursdays. Ayan. Okay, okay? Okay ba? Yun. So, gusto ko lang pasalamatan si Sir Mickey for sharing kanina ng ng results niya biglaan. Hindi planado 'yan, biglaan lang 'yan nag-share talaga. Naka-ready na pala. Ayun. Okay, so again guys, August 31, usapang ano tayo, psychology of funnels na. So ngayon alam niyo na yung mga variables, pasok tayo sa psychology. Paano mo mako-convince, paano mo mako-convert yung stranger into. Ito yung sinasabi ko, magic wand. Parang imagine may magic wand ka, tatamaan mo si customer mo, biglang magugustuhan niya yung product mo, bibili siya. Minsan, gagawa pa ng paraan yan para makabili lang. Okay? So yun sa August 31. Okay guys? So yun. Maraming salamat and see you guys sa next session. Hindi po tomorrow. Chick, so wala po, wala. Mayroon ako new program sa kasi September 10. So, yung early bird, actually yung program na yun is parang ako lang in personally. Again, hindi part si self-made doon, pero more on talagang me sharing yung passion ko lang talaga sa funnels. So, wala pa. So, wala pang idea kung may early bird access kasi baka maging live siya. So, live workshop yun. Baka ganito yung mangyari. So, doon ka na lang po i-share. Chat nyo lang ako if gusto niyo ng early bird access, chat nyo ako sa Facebook. Tapos i-type nyo na lang doon as gawin yung hook. Okay? So yun guys, again, thank you so much. Maraming salamat and sana marami kayong tutunan ngayon and umpisa pa lang to, meron pa tayong 3 sessions. Okay? First time pa lang to. Sino ba dito yung guys, question lang. Sino dito yung first time na makasama ako sa isang session? I mean, hindi pa part ng self-made community, hindi pa member, hindi sila okay, dami pala. Saan niyo po nakita to? Sorry. Kasi hindi po ako masyado nag-post ngayon eh. Masyado nag-post sa social media ngayon. Okay. Facebook tsaka YouTube. Gets. Okay. Yun lang po guys. So Vincent, Irish, Eduardo, Flu Peña, Florida, Kens, everyone. Maraming salamat po. See you po sa So guys, baka malito kayo. Mga member ng Self-Made, Mondays to Thursdays, 8 p.m. Meron pong live hackathon. Attend po kayo doon. Laging pinupost doon yung links. Okay? So itong session na to is private to. Personal ko po to. Na ako mismo yung nagko-coach. So kumbaga, personal project ko lang. No? Kaya sa August 31 po to, 8 p.m. Okay? Yun. Thank you so much. Thank you so much guys. Maraming salamat. See you sa next session natin. Yes, at least. Okay po, accept ko po kayo sa Facebook. Thank you. Salamat po, salamat. Thanks guys.